Blessed day mga mahal kong suki. Ayan po, gumawa po ako ng homemade kong tinapa. Ayan po yung isda na maliliit na para sa atin parang galunggong. Dito ang tawag dyan, maliit na na aji. Yung maliit. Ayan po. At very happy ako kasi trinay ko gawin. Subukan kasi para homemade. Pag homemade, di ba, alam mo kung ano yung nilagay mo dyan at alam mo kung anong lasa ilalagay mo, sarili mong diskarte lahat. At salamat naman sa Diyos dahil it's my first time na gumawa ng homemade na tinapa. At nakuha ko naman siya sa aking palagay dahil first time ko nakagawa. Maayos naman siya, na-steam ko na yan. Ayan. At pinahiran ko na po yan ng atwete ngayon. At ire-ready ko na yan dahil ipapausukan na natin yan. Yan po yung itsura niya, na-steam na yan. Pinatuyo ko na at yan, nilagyan ko na po siya ng atwete. Para pagka napausukan natin, naluto natin, maganda ang itsura ng ating tinapa. May kulay siyang yellow, parang yellow, orange, ganun. Kaya, so far po, ay napakaganda naman yung pagkagawa ko. At natikman ko naman po, natikman ko na, masarap naman po ang lasa. Ayan po, nag-start na ako maglagay ng bigas. Mag-start na ako pausukan yan. Bigas yan po at nilagyan ko ng tea. Ayan po, may tea po yan. Hinaluan ko po siya ng tea. Bigas at saka tea. Ayan, tingnan nyo yung may mga parang itim-itim. Tea po yan. Pinaghalo ko sa bigas. Ayan po yung gagamitan ko para pausukan ang ating tinapang isda. At thank you Lord. At binigyan mo na naman ako ng isa na naman na karunungan na sa pagluto at paggawa ng tinapa. At hindi na ako mahihirapan maghanap pa ng tinapa. Ayan po, nag-i-start na siya. Pinausukan ko. Umuusok na po yung loob niyan. At tinagpan ko po. Yan, nakita niyo yung puting papel. Tinagpan ko po kasi may butas pang steamer ko kasi yan. Kailangan hindi lumabas ang usok. Kailangan talaga naka-intact ang usok sa loob ng pinag-uusukan natin lalagyan. Yung lutuan ko na yan. Ayan, talagang umuusog siya. At binuksan ko yung mga bintana ko at pintuan ko. Baka mag-alarm ang aking bahay. Ayan po, malapit-lapit na maluto yan. Sa tingin ko, okay na yan. Almost 12 minutes na. Ayan, makikita nyo na ang itsura ng tinapa. Mga suki. Ang sarap nito. Natikpan ko na po kasi yan eh. Ini-explain ko na lang sa inyo ngayon kung paano ko yan ginawa. Ayan po, ang ganda ng pagkagawa. Lalo mas maganda po talaga pag nilagyan natin ng atwete ang tinapa natin. Kasi maganda ang kanyang presentation. Lalo na pag binenta natin, hindi tayo mapapahiya kasi maganda ang kanyang texture ng isda at ang kanyang color is napakaganda po. Ayan po, luto na siya, mga suki. Diba? Para lang akong nasa Pilipinas, para lang ako yung pumupunta sa palengke at tumitingin ng tinapa. Ayan po, diba sa palengke may tinapang malaki, tinapang maliit. Ayan naman po, yung ginawa ko is tinapang maliit na isda. Hindi ganong kaliit, pero tama lang po. Pag ikaw lang mag-isa kakain, 1 o 2 piraso lang, okay na, hindi yung malaki. Pero gagawa rin po ako ng tinapa na malaking isda. Kaya po, kung gusto nyo pong umorder, at mag-PM na po kayo, magpa-reserve na po kayo kasi pinakita ko na po yan sa aking mga kaibigan. Marami-rami na rin po ang nagpapa-reserve. Kaya sa may gusto po, PM na po kayo sa akin. Ayan po. At hindi po kayo magsisisi. Siyempre po, luto ni Ate Mel's Kitchen. Ayan, salamat sa Panginoon. Binayayaan tayong magluto, gumawa ng mga pagkain na masasarap. Tayo lahat, siyempre mga nanay. Ayan po, ready na po yan. Nakakain na po kami kanina. At ine-explain ko na lang po sa inyo at pinapakita kung paano ko po ginawa ang aking tinapang isda. Ay naku, thank you Lord talaga. Thank you so much Lord. Tuwang-tuwa po ako kasi first time ko po gumawa ng tinapa. Ayan, God bless. Thank you for watching.